Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang abogado ng bayan, walang iba kundi ang abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Ikaw yun eh. Oo nga, ako nga. Oh. So, salamat sa'yo, Sweetie Pie. At sa ating... Hindi ko alam kung nang-iinis ka ba talaga? Baka kasi mamiss mo eh. Sa ngayon, hindi pa. Sige. At sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay, walang umay na sumusubaybay sa ating... Actually, nauumay daw sila sa'yo pag tinatawag mo ko ng kung ano-anong pangalan. Nakakaumay daw. Attorney Gabby na lang. Okay. Attorney Gabby. Baka malimutan nilang attorney din ako. Oo nga, Attorney Gabby. Kung ano-ano tinatawag mo sa akin. Attorney Sweetheart. Parang mas grabe yata yun. Para po dun sa hindi nakakaalam. Ex-boyfriend ko po si Attorney Danny. So, kasi po pinakasalan ko na siya. Well, bago po mapunta sa kung saan pa ang usapan, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman tungkol sa ating mga personal na buhay, ang ating mga relasyon, ang ating mga trabaho, ang ating mga kapitbahay, at lahat-lahat na. Dahil sa panahon ngayon, importante na meron po tayong alam tungkol sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang sa mga numero na makikita sa ating screen. Enter Attorney Danny Con. Sa mga Globe users, Correct. 0954-310-0331. At kung smart kayo, 0961-770-8807. Good job, Attorney Danny Con. Thank you. O di kaya pwede din po kayo. Pang-tamas yan. Oo nga. Best actor in a reading capacity. In a reading role. Parang tayo lang yung natawa sa joke natin. Reading actor. So, pwede din po kayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. At kung hindi ito nasagot sa araw na ito ay inyong ipinost, antay lang tayo. Darating din ang araw nyo. Parang, was that a threat? Or a promise? Parang FPJ, ano ha? Hindi, ano yun? Parang bukas hindi ka nasisikatan ng araw. Parang ganun. Hindi, kay Eddie Garcia. Kanina reading actor ka, ngayon naman action star ka na. Diba? Pero ngayon, sagutin mo ngayon ang tanong ni Cristel, 27 years old, from Taguig City. Attorney, nag-resign na po ako noon sa dati kong company, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nababayaran ng final pay. Plano ko na pong magsumbong at magsampa ng kaso sa DOLE, pero nalaman ko na dissolved na raw ang kumpanya. Anong pa yan? Tanong ko po, sino pa po ang pwedeng habulin sa ganitong sitwasyon kung wala na yung kumpanya? May chance pa po ba akong makasingil? Depende po kung ano ba ang dahilan at na-dissolve o nagsara ang kumpanya. Kapag ka po ang dahilan kung bakit nagsara sa business ang kumpanya ay masapagkat sila po'y talagang nalulugi. Ang tawag natin doon ay serious business losses. Hindi po sila obligado na magbayad ng separation pay sa kanilang mga empleyado. Pero po, ang hinahabol dito ay hindi separation pay. Ang hinahabol po dito ay final pay. Yung pong final pay na pagtrabahuhan na yon. Correct. Ngayon, kung na-dissolve yung kumpanya, nagsara, ang hahabulin po natin doon ay yung mga may-ari nung kumpanya.
So hanapin po ninyo kung sino ba yung mga may-ari ng kumpanya at sila ang kakasuhan natin. Ano naman ang kaso dyan? A labor to collect. Kaya ang kaso niya sa NLRC. Collection ng unpaid basta benefits. financial, final diba? pay. Yung kasing final pay, ginamit yan sa batas yung salitang final pay. Okay. So, hindi pa huli ang lahat. Meron pang kaunting sinag ng pag-asa. Ngayon naman, meron tayong isa pang text in question galing kay Trisha from Quezon City. Gusto ko lang po sanang itanong kung pwede na po bang magpakasal ang papa ko at ang mama ko. 25 years na po sila nagsasama, pero ang issue po, naku, ay may una pong asawa ang papa ko at kasal po sila ng dati niyang kinakasama. Okay lang po ba na magpakasal na sila ng mama ko ngayon? Thank you po. Buhay pa kaya yung unang asawa ng tatay niya? Kasi kung buhay pa po yung unang asawa ng kanyang tatay, hindi pa po maaaring magpakasal ang tatay niyo maski kanino. Bawal po yun. Kahit na gaano ka pa katagal na nagsasama. Okay, maski po siya ay matagal ng hiwalay doon sa una niyang asawa, nananatili po silang kasal sa isa't isa sa ilalim ng batas. Talaga pong ang makapaghihiwalay lamang sa kanila ay kamatayan. Kamatayan. Pwede pa namang mag-file ng kaso, di ba? Yun. For annulment or declaration of nullity. Kung merong ground sa ilalim ng batas. Ayun. Pero hanggat hindi po ito dinideklarang walang bisa o namamatay ang unang asawa, hindi pa po maaaring magpakasal ang tatay ninyo sa nanay ninyo. Oo. Naku, madalas na tema yan sa mga sine, no? Kasi walang divorce Naku, ibang issue naman yan, pero divorce. Ibang issue naman Ikaw ba, divorce. pabor ka sa divorce? Oo, pabor ako sa divorce. Pero huwag mo akong de-divorcehin, ha? Alam mo na yung susunod, no? Kaya... Huwag mo akong de-divorcehin. Bakit naman hindi? Ayaw mo? Huwag. Kailangan mong magbayad ng alimony. Oo, pagka ako yung magde-divorce sa'yo, ako ang magbabayad ng alimony mo. O ngayon, napunta tuloy sa usapang alimony, wala namang divorce dito. Oo nga. Yung alimony po, yun po yung parang sustento, di ba? Babayaran mo, lalo na kung ikaw ay sa ibang bansa, di ba, na may divorce, kung ikaw ay hindi nagtatrabaho, ikaw ay nag-aalaga ng mga anak, bigla kang diniborsyo ng asawa mong lalaki kasi meron na siyang nahanap na iba, ay kailangan kanya ng bayaran ng sustento. Kung sino po yung nagbigay ng ground for divorce, ay magbabayad ng sustento dun sa asawang diniborsyo. Okay. Ngayon, meron tayong caller on standby. Si Tamara. Tamara ba to o Tamara? From Laguna. Magandang gabi sa iyo. Tamara? Tamara? Hello, Malit. Paano mo ba sinasabi pangalan mo? Ano po? Paano mo Tamara? sinasabi? Tamara? Tamara? Tamara po. Tamara. Tamara. Okay. Magandang gabi sa iyo, Tamara. Anong maitutulong namin Magandang sa gabi iyo? po. Magandang gabi din. Anong maitutulong namin sa iyo? Magtatanong lang po sana ako. Kasi po, sa plano po kasi ako mag-file ng complaint laban sa asawa ko. Sa asawa mo? Apo, Ano naman yung complaint na ifa-file mo? Actually po, yun po yung sanang gusto kong konsulta kung ano kayang kaso pwede kong ikaso sa kanya. Kasi po, before, nagkaroon na po siya ng mistress. Kulasisi. Opo. Tapos, during that time po, yung babae mismo ang lumapit sa akin, inamin niya sa akin na nabuntis siya. Ano yun? Nabuntis. Hindi, pero yung babae nagsabi sa'yo na nabuntis siya.
Opo, nabuntis po siya ng mister ko. Opo. Which is, inamin po ng asawa ko. Inamin naman ni Mister. Opo, At opo. least honest naman siya. Opo, pero after a month po kasi, ang sinasabi ng babae, nagkaroon daw siya ng miscarriage. Nakunan. So, yun po ang sinasabi. Pero wala po siya pinakitang medical na records, na ganito. Tapos hindi rin po siya nagpapasama sa mister ko na talaga nagkaroon during check-up niya. Tapos eventually din po, dahil din nga sa nangyari, parang pinagbabantaan si mister ko ng babae ng gagawa na iskandal din sa trabaho. So, dahil ayaw po ng asawa kong makapito yung trabaho niya, parang ang nangyari po, naghiwalay po kami kasi ayaw niyang makipaghiwalay dun sa babae. So, parang give up niya kaming mag-iina. Oh, ilan po Give bang up kayo ni Mister. na mag-iina? Ano ba? Give up kayo ng Mister mo. Iniwan sila. Opo. Apa. Ilan ba ang anak ninyo? 3 po. 3. Hindi So, siya, nung nagbibigay ba siya ng sustento? Actually, attorney, nung time naman po na naghiwalay kami, nagbibigay naman po siya. Wala naman po naging problema doon. Tapos, eventually din naman po, nung parang nagkalabuan din sila, nagkaayos din naman po kami after a year. Bumalik sa'yo. Opo, tinanggap actually, mo. ako po ang umalis dito sa bahay namin. Kasi ayaw po niya umalis sa bahay namin. Pero dahil na hindi ko na kaya yung sitwasyon, binitbit ko po yung mga anak ko. Umalis ka. Hindi naman po siya pumontra doon. Okay. So, siya yung naiwanan sa bahay nyo. Opo. At ikaw naman, saan ka nagpunta? Nangupahan po kami mag-iina. At tapos siya nagbabayad ng upa. Hindi po. Kasi ako po ang nagbabayad ng upa namin. Pero yung Ayun. sustento po sa mga anak ko, siya naman. Siya naman. Yung ba babae niya, inuwi niya ron sa bahay nyo? Hindi po. Hindi. Kasi actually, after parang 2 buwan po, 3 buwan na nakaalis kami doon sa bahay, naghiwalay din po sila. Naghiwalay din. Opo, parang ang naging pasya po ng asawa ko is, kahit gumawa pa ng iskandalo yung babae, wala na siyang pakialam. Kasi ang gusto niya, makipag-ayos nga sa amin. Ayun, na-miss ka naman pala ng mister mo. Opo. Ayun. Nag-ayos naman po kami ng Kabalikan kayo. So, opo. Tapos ilang taon po, maayos naman po ang pagkasama namin. Ano nangyari? Anong problema? After 4 years po, naghiwalay na naman kami, attorney. Dahil? Kasi pinagbibintangan niya ako ng lalaki. Bang klase. Bakit naman, ano naman na naging basihan niya sa kanyang Kasi po, pagbibintang? nakita po niya na may kinakausap ako sa cellphone, nakaka-video call ko. Pero wala po siyang nakita na may mga I love you, I miss you. Wala po talagang ganon. Talagang wala po kami ganon. Siloso pala ang asawa mo. Hindi ko po alam. Feeling ko po dahil nga dati siyang ng babae, parang yung takot niya na ginawa ko sa kanya. Parang ganon po. Dahil po nagwawala siya dito sa bahay, mula nung nalaman yung pag-isip ako doon sa lalaki. Sino ba yung lalaki na yon na kinakausap mo? Dati ko po yung naging nasintahan. Ex naman pala. Apo. Ex pala naman yun. Apo. Parang Ex ko po nung 20 years ago. Ayun. Tapos pamilyadong tao na rin po yung lalaki. Nako, di okay na. Apo. Parang, parang sinabi niya sa iba, ganitong iniisip ng asawa mo Apo. na yung dati mong ex, sinabihan ka, gantihan natin ang mister mo. Oo, parang ganun po ang dating sa kanya. Gagantihan natin ang mister mo. Pero wala po talaga kami relasyon. Pero ayaw po niya maniwala. Friends lang. Friends lang kayo, Opo. friends. Talagang pong wala. As in, purely conversation lang po na... Hindi kayo nakikita. Hindi po kami nagkikita. Hindi naman criminal ang inyong conversation.
Hindi po. Wala pong ganun. At parang pero, po tayo ganun po nagkukwentuhan. Ay, ayaw maniwala yung mister mo. Ayaw po. So, nandito po ako sa bahay. Lagi po siyang paparinig, nagdadabog. Nung una po kasi kami nung nag-away niyan, doon sa una nga niyang pambababae, nagka-physikalan na po kami dati niyan. Nagano? Nagka-physikalan na po kami. Nung una siya nagkaroon ng babae. So in short, ay talaga nagpaluang kayo. Talaga pong nandaban po ako kasi talagang parang mapapapay niya ako. So hindi po ako pumayag. Nandaban talaga ako nun. Talaga? Nako, siguro, Opo. kumuha ka ng kutsilyo. Hindi naman po talaga kung pinigilan ko siya. Lahat ng pwede ko ihagis din sa kanya, ihagis ko lang din. Ayun, talagang, nagkabasag-basag ang mga gamit. Parang walang naiiwang gamit sa bahay ninyo na buo. At talaga po, nakita po ng mga anak namin yun na talagang nanlalaban ako sa tatay nila. Matapang. Opo. Nito nga pong bibintangan niya na ako dahil ayoko na kami dumating sa puntong magkakasakitan ulit. Nag-decision po ulit ako, umalis ulit ako sa bahay. Pinitbit ko po ulit ang anak ko. Ano ngayon ang ginawa niya? Di umalis kasi ka. Ang sabi po niya, kasi po ang sabi niya, hindi na talaga pwede magsama. Tapos dahil nga natatakot po ako may magkasakitan ng physical, ako na lang po ang nagparaya ulit. Umalis po ulit ako sa bahay. After 2 years ko, sabi ko sa kanya, teka lang, bakit ba ako ang umalis sa bahay? Conjugal property natin yan. Oo nga. Bakit? Meron na ba siyang inuwi sa bahay? Wala naman po. Wala naman po. Opo. Pero, yung pong 2 taon na pangalawa namin pag-iwalay, marami na po nakakita sa kanya na may kasama siyang babae. Na may? Sa labas naman po. May kasama na siyang may kasamang meron siyang idinedate na babae. Opo. Kasi may mga larawan po, magkukulbingan sila, nag-date sila kung saan, sinasama yung babae sa mga party. Pinasundan mo ba to sa private Ay, investigator? hindi po. Hindi Sino po, kumukuha ng mga litrato na nag-holding yung hands sila? pong mga Kaibigan. common friends namin. Ayun, mga kaibigan. Na, kumaga, Pinapadala naman sa iyo ng mga pinapadala kaibigan po mo. sa akin. Opo, pinadala po Mga sa akin. gatongero at gatongera pala ang mga friends mo. Opo. Parang gano'n na nga po. Mga consultant yan eh. Oo. Konsulsol. Yun na nga po, magkatapos po ng 2 taon, sabi ko, teka lang, bakit ako walang sa sarili kong bahay? Ay di, kinausap ko po siya, sabi ko, babalik na ako sa bahay. Pero lumayas ka. Nung una po, yung pangalawa po, di po ba umalis di ako. So, Ayan sabi nga, ko, hindi. Pero sabi mo sa kanya, babalik na ako sa bahay, ikaw naman ang lumayas. Actually, yun po sana ang gusto ko sa kanya. Siya naman ang umalis. Pero ayaw po niya umalis kasi daw bahay na to. Bahay din So, naman ginawa kasi ko niya. po, Opo. Ang usapan po namin, wala kaming pakailangan. Sige, doon ka sa kwarto mo, dito ako sa kwarto ko. May masking tape yung gitna ng bahay. parang merong ganun po. boundary. Boundary. Opo. Tapos wala po talaga, hindi po talaga kami nag-uusap. Magkahiwalay kayo ng refrigerator. Opo. Yes po. As in, pero naghahati lang po kami sa bill. Sa kuryente, sa tubig, hati Kuryente, kayo. tubig, yung mga ganun po. Okay Ilang taon tumagal yung arrangement nyo na yan? Ay, ito po ay nasa sa kalahating taon na ganun kami. Ngayon, bakit ka ngayon nagkakaproblema? Nagkataon po, attorney, nung ilang buwan na ako nandito, nanunuyo. Naku, nililigawan ka uli. Opo, nanunuyo sa akin. Oo. Ang haba naman po ng hair ninyo. Opo, hanggang kung nasaan man po kayo ngayon, hanggang dyan po abot ng buhok ko, attorney. So bakit po problema? Mukhang okay naman ang mga bagay-bagay. Ngayon, attorney, sabi ko po sa kanya, kaya ko naman siya pakisamahan. Pero hindi ko pa kayang gampanan yung tungkulin ko bilang asawa. Ay? Kasi ayaw mo na. Hindi Ayaw naman po pa sa niya. Kasi hindi pa po ako handang. Hindi pa handa. Ayaw pa. Kulang pa sa ligaw. Opo. Sige. Hindi ko pa po kayang gampanan yung pakikipagsali. Hindi ko pa po talaga kaya. Kasi
alam ko pong nagkikita pa rin sila ng babae. Ganon? Opo. Talaga. Oo. Gusto lamang niya na may mag-aasikaso sa kanya sa bahay. Parang ganun nga po. Para sabi mo sa kanya kumuha ka doon ng katulong. Ayun na nga po eh. Dahil kumbaga, ang sa akin po, attorney, paano ko naman po maibibigay yung sarili ko kung alam ko naman po nagkikita pa sila ng babae? Tama. Oh. Hindi, pero sigurado ka ba doon? Sigurado ka ba doon? Ay, nakita ko po ang mga larawan Oh. na nagkikita sila sa mga event. Ayan. Nakikita lang pala sa events. Parang kayo lang yan nung ex mo nag-uusap lang. Hindi naman Opo. ibig sabihin na may nangyayari. Kaso po, yung mga larawan nila ay medyo intimate. Ayan. Kagaya po ng mga unang larawan na nakita ko na dati na sila'y magkakontinyo. O, di sana sinabi mo sa kanya. Sinabihan mo siya. Actually, yun po, hindi ko sinabi sa kanya kasi feeling ko po wala siyang kaalam-alam na may idea ko tungkol doon. Hindi, sabihin mo na. Para alam niya na nanliligaw-ligaw ka dyan. Baka bumalik dito sa akin eh. Meron pa naman palang kayong iba. kalasisi. Opo. Para alam Ay na niya. nga po. Nito po, sabi ko, kumbaga ang nasa isip ko sa inyo is, aayusin ko na. Kumbaga, sige po, ready na akong tanggapin ulit yung mistress ko. Kahit alam kong, kumbaga ilalaban ko po yung karapatan ko. So parang, sige, magbalikan tayo. Payag ka na. Opo. Eh, bakit? Ay, Dahil, ako, ayaw na ulit. siya naman ang ayaw ngayon. Opo. Kasi, attorney, tinatanong ko siya kung may relasyon siyang iba. Hindi niya inaamin na attorney. Parang evasive, ano, ha? Hindi mo pa rin pinapakita sa kanya na may pruweba ka na nagsisinungaling siya. Actually, attorney, ilang beses ko na po siyang tinatanong pero nahuhuli ko rin sa mga sagot niya. Hindi niya direktong pinakamin. Pero hindi naman kayo no? Hindi naman kayo nag-aral ng law. Ay, hindi po, Hindi, attorney. nako eh. Pag si Atty. Gabby magtatanong dyan, nako. Ano na naman? Mahirap pong sumagot pagka abogado yung nagtatanong. Kaya ako talagang gano'n na lang. Oo, sabi ko na nga ba, kaya palagi kang tahimik eh. Opo. Ngayon, anong problema nyo? Ngayon, attorney, ang problema ko, ngayon po, hindi na siya umuwi sa bahay namin. Hindi na siya umuwi. Opo. Naku, di namimiss mo na. Actually, hindi naman po. Ay, so anong problema mo? Ngayon, attorney, pwede po ba akong mag-file ng bawsi sa kanya, laban sa kanya? Ng bawsi. Talagang, alam mo ba kung bakit mo gusto siyang sampahan ng kaso? Gusto mo mamakulong? Actually, kung yung po ang magiging hatol, wala po akong magagawa. Tapos doon mo na lang siya dadalawin sa kulungan. Baka hindi na po. Oo. Tapos yung pong anak ninyo, ang ama nila, kriminal. Ay, malamang po, ganun po ang magiging resulta. Baka tanongin mo muna yung mga anak mo. Actually, yung isa ko pong anak, sinabihan ko na siya. Anong Kasi sabi po niya? talaga. Sige, pakulong natin, ma. Ang sagot po niya sa akin, ikaw naman ang bahala kasi mali naman ang ginawa niya. Ayun. Anong tingin mo dito, Sweetie Pie? Ito ba ay bawsi? May sasagot sana ako pero nawala na-discreel yung utak ko. Talagang pagka tinatawag ito ng Sweetie Pie. Wag naman in public. Pero, siguro kailangan mo din kasi habang nag-alam mo, ang masasabi ko lang, wag mo naman mamasamain. Pero habang nagkikwento ka, parang hindi ito yung boses o tono ng isang babae na na-abuse, di ba? Na biktima. Kasi actually,
you are so in command of yourself, di ba? Hindi mo masasabihin na ikaw yung part of the population ng kababaihan Na inapi, na walang pagpupuntahan, na inaabuso ng asawa. Di ko nga alam kung yung asawa mo ang medyo naabuso din. Biktima din siya, di ba? Parang very strong ang personality mo, Tamara, no? Tamara, parang medyo malakas din ang personalidad mo. Although, pwede nating sabihin na... So, hindi na siya nagbibigay ba ng suporta sa inyong... Sa anak ko naman po, nagsusuporta naman po. Suporta siya. Pero yung dito po sa bahay namin, wala. Pero pero ikaw, hindi na siya nagtatrabaho umuwi ka. dyan, di ba? May trabaho naman po ako. Okay. Hindi na siya umuwi dyan sa bahay nyo. Hindi na po, attorney. Pero hindi naman siya nakikisama doon sa ang girl sabi niya. po niya sa mga anak, ang sabi po niya sa mga anak niya, at sinabi niya rin sa akin, tumutuloy siya sa mga kapatid niya. Totoo naman. Hindi ko po na-confirma kasi hindi rin naman po tinatanong ng mga anak ko kung talaga nandoon yung Aba, parang wala na yatang nagsusumbong sa iyo ngayon. Pero, attorney, yung mister ko po ay laging nasa sasakyan ni yung babae. Oh, meron pa rin pala namang nagsusumbong. Hindi po, ako po mismo ang nag-iimbestiga. So ikaw na mismo talaga yung sumusunod? Nakita ko po, may nagsabi po sa akin na nandun sila. Nandun nga. Nandun nga po. Actually, attorney, ngayon po kasi ganito na ako magsalita. Kasi isang buwan na po kaming ganito eh. Ngayon po talaga, actually plano ko po talaga magpa-psychological assessment, magpa-therapy kasi talagang iba na po, ako po talaga, affected po talaga ako dahil ngayon solo ako sa bahay. Dahil mga anak ko nag-pag-aaral sa Manila. So talagang kung ano na po pumapasok sa isip ko. Bagsak na po ang katawan ko, wala po akong diet. Kahit po sa trabaho ko, kita na po ng mga katrabaho ko na. Wala na. Kasi talagang wala na ako sa focus, wala na ako sa concentration, lagi akong tulala. So sabi ko, teka, parang may mali. Sabi ko, hindi ako ganon. So, kaya plano ko po talaga magpa-therapy, magpatingin kasi talagang sabi ko, hindi pwedeng ganito. Eh di, ang sa akin po, bakit hindi muna ninyo gawin na magpa-therapy? Opo. At tapos, na kayo ay ma-therapy, at saka po ninyo desisyonan kung ano po ang gagawin ninyo. Kasi po, kung kayo ay magte-therapy, pwede po kasing sabihin na baka dapat nasa wastong po kayo, wisyo ninyo. Kung magdidesisyon kayo na magkakaso kayo, dapat nasa tamang wisyo kayo. So, magpa-therapy muna po siguro kayo. In fact, baka po magkaroon ng report yung therapist. Yung pong report na yon ang magiging additional na ebidensya sa psychological or emotional abuse na maaaring naranasan ninyo sa kamay ng magaling ninyong asawa. Okay po. Oo, kasi meron din kasing mga kaso involving vowsy na sinestress nila na dapat lahat ng yung ginagawa ng asawa ninyo ay deliberate para kayo ay pahirapan at para mahirapan, no? So, hindi yung kaso ninyo, base dun sa binigay niyong facts ngayon, baka hindi siya masyadong sumut sa isang kaso ng violation ng Republic Act 9262 kasi parang hindi deliberate na pahirapan kayo ang mga pinaggagawa niya. Kundi talagang gusto lang niyang mambabae. Parang ganon. Pero hindi naman dahil gusto siyang pahirapan o abusuhin. Pero kailangan mang suriin talaga ang lahat ng mga facts kasi, di ba,
hindi lang din sila nagta-timing, di ba? Kasi minsan bumalik na yung asawa niya. Siya naman ang attendant. Siya naman yung ayaw, di ba? Baka sabihin ng asawa, siya nga nagpalaya sa akin kasi tinatapunan nga ako ng, wala na nga kaming pinggan sa bahay namin kasi nabasag na lahat. Puro plastic na. Pero, yun, kailangan. Pero siguro, in the meantime, self-care muna ang iyong maging main priority. objective. Oo, kasi kahit na mag-usig ka ng kaso, kung additional umpisahan mo stress yan, yun, ha? oo, Additional pag umpisahan stress mo yan, na medyo hirap ka na, baka yung talagang yung mental health mo, ang emotional Mag-suffer. strength mo, talagang mag-suffer. So baka dapat unahin muna ninyo na i-address yung inyong mental state. Ang sarili kapakanan. Baka kasi meron na kayong depression. Opo. So unahin po muna natin yon. At tapos kung lumabas sa finding nung psychologist o therapist na talagang kayo ay may emotional distress, stress kasi po kayo Dahil ay sa pinaggagawa ng asawa nyo, magkakaroon tayo ng additional evidence laban dun sa asawa nyo. Okay po. Okay, So, Tamara? pwede po siyang gamitin. Opo. Pwede po siyang gamitin. At saka hindi lang ito sabi-sabi mo na meron po akong emotional stress, ako po ganito. Ay hindi, meron po akong patunay. Nag-submit po ako sa isang psychological sa isang therapist at meron pong finding. Ito po finding. Okay. Hindi po ito gawa-gawa ko lang. Hindi po ba? Apo. Okay, po. Tamara. Good luck sa iyo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Sana ay makahanap ka ng tamang assistance sa punto ng buhay mo ngayon. Sige, Okay. Tamara. Maraming Salamat po. salamat. Maraming Okay. salamat po. Po. Naku, ang hirap din ng ganong sitwasyon, ano? Oo. Buti hindi ka nahihirapan ng ganyan, no? Ay, basta kung hihiwalayan mo ako, payag ako sa isang kondisyon. Sama ka sa akin. Sasama ako sa iyo. Ay, nako, ganyan po palaging linya niya. But in any case, sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan niyo po ang mga sumusunod nating episode. Baka ang mga tanong ninyo ang ating mapapag-usapan. Sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat po. Magandang gabi at sana'y masarap ang hapunan nyo. Parang nagugutom ka na. Medyo. Dinner na tayo. Hanggang sa susunod po, ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa muli. Susunod po nating episode. Ito ang Attorney Danny Con, ang abogado de Campanilla.